Good evening mga kajugols. So ayan, so medyo matagal tayong nakapagpahinga. Pero actually hindi man ako napagpahinga. Iba lang yung nasikaso ko. Okay, so ngayon tayo, Sunday update ngayong syempre linggo. Ayan, para alam nyo kung ano yung nangyayari dito sa Jugols. Okay, so quick share ko lang. So ngayon kakatapos ko lang mag water change. May Optima tong dalawa kaya malabo. Tsaka ibang tank gun. Ngayon share ko lang sa inyo kung ano yung mga bago. Ayan, so ang mga bago lang naman ay actually dito sa place na to wala meron lang tayong mga nadagdag na fry. Ayan, itong dalawang to alam ko this week yan itong past 2 weeks. Okay, so itong dalawang to kasi ito minob na natin sa baba. Ayan, mga PKBM lang naman yan. So mga try ko ayun, halo-halo. Okay, tsaka mga GBT. Ayan, dito hindi ko pa na-change to kasi Wednesday or Tuesday water change yan. Okay. Tapos meron tayong order bukas, mga ganito yung order bukas. Ayan, mga bill-tail na marble papuntang Bicol. Ayan, so nakatabi na yung geyser. Dito naman sa taas guys, so nag-deworm kasi tayo kaya kulay green. Okay. Doesn't mean na may worm. Ayan, pailan-ilan lang kasi nung isang this week meron akong may nakitaan ako ng kamalanos. So ang ginawa ko, dine-worm ko lahat. Yung ginamit naman natin na pang deworm guys, hindi siya harmful sa tank. Okay, so wag nang kayo mag-overdose. Tuturo ko yan. Kung may gusto, tuturo ko. Kung wala namang may kailangan, hindi ko natuturo. Ayan, pero kung meron kayong isda na may kamalanos, kaya worms na kung ano naman, pero hindi yung anchor worms iba yata yung gamot doon. Hindi milin powder sa anchor worms. Ayan, so tuturo ko kung gusto nyo. So ayan, hindi nakaka-harm ng biological filtration yon. Yung isda nyo lang, huwag nyo i-overdose para hindi sila ma-stress. Ayan, so tuturo ko kapag may gusto. Siyempre. Ayan, so dito naman sa baba guys, ayun nga, mga PKBM pa din na red eyes yung natin. Ayan, yung marami natin. Ayan, so mga cross natin yan. Ito hindi ito red eyes. And then ito red eyes, ito hindi red eyes. Ayan, pero kung may mga naghahanap ng mga PKBM na ready to breed, talagang legit na ready to breed. Ayan, ito mga 4 to 5 months. Ayan, mga malalaki na. Ayan, so yan, susundot na yan kagad, matik guys. Ayan, so ayan, para sa mga naghahanap. And then meron tayo guys, mga red zebra na long body. Meron mo may trip nun? Kasi nakita ko dun sa group may mga nagbebenta. So kung may mga interested, PM nyo lang ako. Ayan, so ito yung try ko natin guys. Try ko siya guys magkaiba yung try ko na tricolor ng 3 kulay. Tsaka yung redhead syempre. Kasi yung redhead kulay pula ang ulo, diba? Ito mga ganito lang. Ayan, so kapag order kayo sa akin ito, tatanong ko kung anong kulay yung gusto nyo. Majority. Kasi meron ako majority black, majority white, at saka majority niyang kulay is yung gold or orange. Ayan, so sasabihin nyo na lang, nabulol pa. Sabihin nyo na lang sa akin kung ano yung hinahanap nyo. Okay. Ayan, so marami tayong naka-ready na fry. Sobrang dami niyang pamalit. Ayan, hindi lang tayo nakakapag-post ngayon kasi busy. Nag-aanda tayo, pero kapag nag-out tayo guys, mga around June, July, sabihin natin, June siguro guys. Full blown tayo ng June, mga mid or katapusan ng June. Ayan, so ayan, ganun gawin natin para isang pundahan na lang sa shipping. Okay? Ayan. Ito yung mga available natin. Posible pala tayo magkaroon ng mga red zebra pero hindi ko pa alam kung kailan. Kasi hindi ko pa alam kung kailan na ready na yung next batch natin. Ayan. Ayan. So ito, yung mga pwede na nating i-out. Ito pa, mga crystal eye na lartail. Lartail or fairy ba? Iba kasi fairy ang tawag kapag gano'n na yung dulo Pero lartail lang naman pinanggalingan yan sa akin guys. Nag-mature lang, tapos nag-fairy na. Ayan. Kapag kasi sinerge siya sa internet guys, ang fairy pala, yung dulo niya ng lar ay mahaba. Ayan. So hindi ko alam kung gano'n sa lahat. Nagulat ako nung minsan may naghahanap sa akin ng fairy. So iba yung binigay ko. Yung pala nung baka sa internet siya nag-search. Ayan, kapag yung trailing na yung dulo nung buntot, yung pala yung fairy na molly. O kaya fairy sa isda. Ayan, ewan ko ba guys? Ayan. So, ayan. Ako kasi ang trip ko lang talaga round tail na balloon molly. Ayan. Ayan. So ayan, comment down kayo kung kung explanation yan. Ayan, maganda yan, may discussion dyan. Ayan, so yun lang naman. So gusto nyo pong makita yun sa kabila. Punta ba tayo sa kabila?
Sige na, punta tayo sa kabila. Ayan, ito na tayo guys sa kabila. Ito sa extension natin. So magulo pa. Katambak lang tayo. Okay, so ano natin? Pakita natin sa inyo kung ano meron. So ito guys yung mga balloon molly natin. Round tail din. And then halo ng GBT. Tapos meron din tayo dito yung mga labansot. Tapos ito mga cals tank ko to eh. Cals na yan pag ganyan malaki. Pag ganyan kaliit. Tapos dito mga male ng mga fairy, ay anong tawag dito? Dark tail tsaka round tail. Ito veil tail na male. Ano pa ba to? Breeders ng large tail fairy. And then mga male ulit. So dalawa yung male tank natin. Okay. Tapos dito guys, hindi ko na napakita. Yan, pero ito yung mga, alam nyo na yan, yung mga large tail natin. Yan, tsaka yung mga fairy. Tutulog na sila. Yan, mga nakalapag na. So, may nagtatanong, paano matulog ang isda? Ayan. So, ayan, alam nyo na yan eh. Tapos dito guys, update lang natin kayo dun sa filtration natin. So, gumagana na siya. Ayan, ay, ito. Ito guys, ito yung tambakan ko ng Chubipex. Ito. Ingay naman nun. Ayan, so ito yung lalagayan ko ng Chubipex guys. Dumumi kasi siya. Mga 2 weeks, 3 weeks ako walang Chubipex eh. Halos ang buwan actually. Kasi dumumi na lang siya ng ganyan. Hindi naman siya ganyan totally kadumi. Kaya lang nung pinuno ko siya ng tubig, nagulo ilalim. Ayan, dumi na siya ng ganyan. Pero okay yan, healthy ang tubig na yan. Naka-cycle yan. I mean, puno ng bacteria. Okay. Magkaiba guys yung may beneficial bacteria yung tubig nyo. Ay yung tank nyo. At saka yung cycle, cycle, ibig sabihin nun, establish na yung tank nyo. Ibig sabihin, naka-adapt na siya dun sa mga pagbabago sa parameters ng tank nyo. Okay, so sa ibang ano na lang natin yan i-discuss. Pero ito guys, makita ko sa inyo yung filtration natin. So ito filtration natin, gawa na. Ayan, so ang tagal ng in the making yan. Mababa lang yung tubig kasi di ko pa nadagdagan kaninang tanghali. Pero ito yung may drain sa ilalim, kasi andun yung filter nyan. Punta natin. Filter niyan sa ilalim, swirl filter. And isang chamber lang to. Pero all in one na. Yan, kasi hindi kasya yung madami nating filtration eh. Kung marami lang akong pera at saka ano. Kung sobrang dami ko lang pera guys, gagawa tayo ng maraming chamber na filtration. Ayan. So ito guys, swirl filter yung ilalim niyan. Meron akong video niyan in the future. Papaliwanag ko pagbuo ng lahat. Ayan, binidyo ko yun, background. At tsaka ko na lang papakita sa inyo. Kasi hindi ko pa alam nun. Wala akong seminar kahit ano. Inaral ko lang to sa kung saan saan. Okay. So ito guys, swirl filter sa ilalim. Tapos drop mat. Tapos ayan, meron na to siya sa taas na papunta dito, pabalik. Ayan, tapos ginamitan ko lang nito. Una gripo siya eh. Kaya lang ano, mahina. Hindi ko maintindihan kung bakit mahina yung gripo. Parang may nawawalan ng pressure. Kaya binalik ko siya sa ganito. Ayan, so itong pump natin 1,500 liters per hour. Ganyan yung flow niya. Kasi tataas pa natin yung tubig niya ng konti. Okay. Ayan. Then ito naman guys, almost similar sila. Ilalim ay swirl. Tapos itaas may drop mat. Pero ito dadagdagan pa natin ng black na biofilter. Ayan. Tapos ito yung magiging biological filtration niya. Itong itaas lang. Ayan. So dito sa taas. Tapos ito na exit niya yung pump. Ganun lang yung ano yan, idea dyan. So dapat talaga 4 chambers yan. Alam niyo yung mga anong tawag doon? Mga aquaculture. Ganun yung idea niyan. Pero ano, wala tayong oras eh. Saka mag-isa lang. Isa lang tayo ngayon. Anyways guys, yun na yung update natin. Ito pa pala Dodobling ko nga pala yung chop mat doon eh. Ayan. Ilang muna tayo guys. Ito ayusin ko na rin to. Update ko na lang kayo ulit. Then ayun lang. So maraming salamat guys. Every Sunday na muna tayo magbablog ng long form dito sa YouTube channel natin. Actually pag-iisipan ko pa ipopost ko to sa YouTube. Ay sa Facebook. Para lahat ng long form natin dito sa YouTube. Ayan, para medyo naman kumita tayo, di ba? Tapos sa Facebook ay mga shorts lang. Yung mga ano natin, lahat ipopost natin. Pero YouTube, yun yung central natin ngayon. Pangit kay Facebook eh. Kuripot guys. Ayun, then I'd appreciate kung mag-subscribe na kayo sa YouTube natin kasi malapit na tayo ma-monetize. Konting-konti na lang guys. I assume next month monetize na yung YouTube natin.
Hindi malaki yung kitaan, pero at least, di ba, may babalik sa atin. Okay? So, yun lang guys. Maraming salamat sa panonood. Don't forget to like and subscribe and follow. Kita-kita tayo next week.